Dodoblehin ang pera sa loob lang ng 2 linggo. Yan umano ang pangako ng mga inirereklamo ng celebrity couple na sina Mikey Quintos at Paul Salas dahil sa umano'y crypto scam. Saksi si Jonathan Andal. Sama-samang nagsampa ng reklamong syndicated estafa sa piskal ng Makati sina Mikey Quintos, Paul Salas at 7 iba pa matapos daw matangayan ang aabot sa 8 milyong piso sa umano'y crypto scam. Inireklamo nila sina John David Del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz Dan, Ralph Francisco Torres, Delphine Hernandez Villaruel Jr. at Julian Vincent Ortanes Parado ng Cronus Holdings Corporations. Kwento ng mga nagrereklamo, hinikayat sila na palaguin ang kanilang pera na ipapasok sa crypto trading. Ang pangako pa raw nung una, 5% compounding interest kada buwan. Nakuha naman daw ito ni Mikey sa 1 taon niyang pag-i-invest dito. Pero nitong Mayo, inengganyo raw ulit sila na mamuhunan sa crypto at may pangakong dodoblehin ang kanilang pera sa loob lang ng 2 linggo. Nag-invest daw noon ulit sina Mikey. Nakalipas ang 2 weeks, 3 weeks, binigyan pa na namin ng a month. Wala na, hindi na kami binalikan. My future brother-in-law, yung unang-unang naging connected sa kanila. Tapos, naging okay naman yung experience nila at first. So, I think that's their modus din na aalagaan ka muna nila. You give a sufficient amount or a big amount na more or less 8 million na yung nakuha nila sa amin eh. Okay, tinakbo na nila. Sabi ng mga abogado ng mga biktima, isa sa mga inirereklamo ay nasa kolehiyo pa. Kaya susulat daw siya sa eskwelahan nito. This is syndicated staff, so this is life imprisonment. Approach us. We're willing to sit down and discuss this. Otherwise, we will push through with this case. Rehistrado sa SEC o Securities and Exchange Commission ang Cronus Holdings Corporations. Batay sa Certificate of Incorporation ng kumpanya na nakuha namin mula sa company na Mikey, nakasaad na hindi maaaring tumanggap ang kumpanya ng investment ng walang secondary license mula sa komisyon. Pinuntahan namin ang address nito sa Taguig batay sa kanilang SEC registration. Pero sabi ng barangay, walang ganong address doon at wala silang alam na ganong pangalan ng kumpanya roon. Nagtungo rin kami sa isa pang opisina nila sa Makati pero sabi ng gwardiya roon, matagal nang hindi pumupunta roon ang isa sa mga inirereklamo na si David Ortiz. Nagpunta rin kami sa address niya at ni Margarita Ortiz Tan sa Parañaque sa tulong ng mga tanod. Pero sabi ng naabutan namin sa bahay, hindi na sila roon nakatira at pinauupahan na ang bahay. Tinawagan at tinext din namin sila pero hindi sila sumasagot. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahayag ang 3 iba pang nirereklamo. Siguro yung lesson na natutunan ko is pag masyadong pag too good to be true. Pag-isipan ng investments, huwag masyadong go agad. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.